Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita mula po sa mundo ng crypto kung saan ay ang pagbagsak ni Picoin kahit na may malalaking bagong features na inilaunch si Pi Network ngayong Pi 2 Day. Dalawa po sa pinaka-inaabangang bagong tools ang inilabas at yan po ay ang Pi App Studio at ang Ecosystem Directory Staking. Pero ang tanong po ng marami, bakit bumagsak pa rin ang presyo ni Picoin kahit may ganitong balita? Dito po natin pag-uusapan ang buong detalye. Kung ano po ang ibig sabihin ng mga bagong feature na ito, paano po ito makakaapekto sa kinabukasan ni Picoin, at higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang mga bagong features na inilabas ng Pi Network. Ngayong Pi 2 Day 2025 ay binulaga ni Pi Network ang community sa pamamagitan po ng paglabas ng dalawang bagong major features. Una ay ang Pi App Studio at ang pangalawa ay ang Ecosystem Directory Staking. Ang Pi App Studio ay isang no-code platform powered by artificial intelligence. Ibig pong sabihin ay kahit hindi ka marunong mag-code, pwede ka nang gumawa ng sarili mong app sa loob ng Pi ecosystem. Kumbaga kung may ideya ka na, gusto mong gawing isang app, kailangan mo lang itong i-describe gamit ang simpleng lingwahe. At si AI na mismo ang bahala na gumawa nito para sa iyo. Ayon po sa PiCore team, ang bagong sistemang ito ay makakapagpabawas ng development time ng hanggang 70%. Napakalaking tulong po ito para sa mga baguhan sa mundo ng tech at saka blockchain. Samantala, ang Ecosystem Directory Staking naman ay isang paraan para ma-promote ang mga apps sa Pi ecosystem sa pamamagitan po ng staking. Pwede na ngayon ang mga users, pwede na po ngayon ang mga users o pioneers na mag-stake ng Pi coins para maitaas ang visibility ng kanilang paboritong apps. Mas maraming stake, mas mataas ang ranko. At ang resulta, isa pong mas decentralized na paraan para tukuyin kung anong apps ang kapaki-pakinabang sa buong community. Ngayon ay paano naman po nakakonekta ang artificial intelligence sa mga bagong feature na ito? Ang Pi App Studio ay hindi lamang ito basta no-code. Ito po ay AI-powered gamit ang tinatawag na generative AI. Ang layunin po ni Pi Network ay gawing madali at accessible ang paggawa ng apps. Sinasabing bahagi ito ng kanilang misyon na pagsamahin ang AI at blockchain para lumikha ng mga solusyon sa mga pangunahing problema ng tao tulad po ng access, distribution at saka authenticity. Kung titignan po natin, parang gusto ni Pi Network na lumikha ng mundo kung saan kahit sino, kahit wala pang tech background, ay may kakayang makipagsabayan sa digital age. Ibig pong sabihin ay hindi na kailangan mag-aral pa ng programming para lang makagawa ng app. Pwede na ito sa mga ordinaryong tao na tulad natin. Ngayon ay bakit bumagsak pa rin itong si Picoin kahit may magandang feature? Ngayon ay dito na tayo sa pinakamainit na tanong na ito. Ayon po sa ulat, sa kabila ng pagtaas ng excitement ngayong Pi 2 Day, si Picoin ay hindi po nagpakita ng positibong price movement. Sa katunayan ay bumagsak pa siya ng 3.6% mula sa kanyang daily high na 0.5975 papunta po sa low na 0.5318. Hindi lamang po yan, 25% ang binagsak niya sa nakaraang buwan at bumaba rin ang kanyang trading volume ng 5% na umabot na lang sa $140.36 million. Isa sa mga dahilan ay ang mataas na selling pressure bago pa man magsimula ang Pi 2 Day. Marami pong traders ang nagbenta ng kanilang Pi coins sa pag-asang tataas po ang presyo. Pero sa kasamaang palad, hindi po ito nangyari. Ito ang tinatawag na buy the rumor, sell the news. Isang karaniwang pattern dito sa mundo ng crypto. May epekto ba ito sa long-term value ni Picoin?
Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Mahalagang tanungin natin kung may epekto ba ito sa hinaharap, at ang pagbagsak ng presyo ngayon ay maaring pansamantala lamang. Ang mga bagong inilabas po na feature ay hindi po agad-agad nararamdaman ang epekto sa presyo. Kadalasan ay kailangan muna ng adoption o paggamit mula sa community bago po mag-reflect sa market. Kung maging matagumpay po ang PieUp Studio at Ecosystem Directory Staking, posibleng tumaas po muli si Piecoin sa mga darating na buwan. Pero syempre, kailangan pa rin nating obserbahan ang mga metrics gaya po ng user activity, staking participation, at kung may bagong investors na papasok. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy na nandito sa mundo ng crypto, mahalaga po ang mga ganitong balita. Una, ipinapakita po nito na may active development si Pi Network. Hindi siya tulog. Naglalabas ito ng bagong tools na may real-world application. Kaya kung ikaw po ay long-term holder ni Piecoin, hindi po ito dapat ikabahala ng sobra. Sa halip ay dapat mo pong pag-aralan kung paano mo magagamit ang PieUp Studio o kung paano ka pwedeng mag-benefit sa staking system. Pangalawa ay dapat din tayong maging mapanuri. Hindi porket may bagong feature ay automatic na tataas ang presyo. Dito po sa mundo ng crypto, perception at adoption pa rin ang tunay na nagpapatakbo ng value. Kaya mas mabuting maging updated po tayo at matalino sa galaw ng market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isa ito sa mga magandang hakbang ni Pi Network para gawing mas inclusive ang kanilang ecosystem. Ang ideya na kahit sino ay pwedeng gumawa ng app gamit lamang ang sariling ideya ay revolutionary. Yan, revolutionary. Ang pagsasama po ng AI at blockchain ay hindi na po bago, pero ang paraan ni Pi Network ay kakaiba. Binibigyan po niya ng kapangyarihan ang mga ordinaryong users. Gayunpaman, hindi natin dapat baliwalain ang pagbagsak ng presyo. Hindi ito senyales na walang silbi ang platform, pero isa itong wake-up call sa crypto. Hindi po sapat ang innovation kung walang market confidence. Kaya sa kabuuan, kahit bumagsak si Piecoin ngayong Pi Today, hindi po ibig sabihin nito na bigo ang buong project. May mga bagong technology na ilalabas na maaari pong magdala ng long-term growth. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.